Okay. Ngayon mga repa, ay mag-share ako sa inyo ng mga tips and tricks sa mga bagay-bagay. At ito mga isi-share ko sa inyo ngayon ay ang ginagawa ko para mapadali ang aking mga ginagawa o kaya na may masolusyonan ang mga bagay-bagay na kinakaharap ko sa buhay. Kaya stay put ka lang dyan mga friend para matutunan mo ang aking mga life hacks. Para next time, kung sakala may experience mo din to, ay masusolusyonan mo na to na pawabang eksperto katulad ko. Isa din ba kayo sa nahihirapan ilabas sa lata yung meatloaf? Yung tipong ilang beses mo na itinataktak yung lata para mailabas lang yung laman, wa-effect pa din. Pag ganyan, hindi mo talaga mailalabas yan kahit magkikembot ka pa sa pagtaktak. Yung iba nga ang ginagawa na lang nila ay sinusungkit na lang ng kutsara o kaya naman kutsilyo para lang mailabas yung laman. No, my friend. Madodorog ang meatloaf mo dyan at hindi mo na din maa-achieve yung gorgeous bilog shape ng meatloaf pag prinito mo. Ang pinakamadaling paraan para mailabas yan ay kumuha ka ng kutsilyo, sabay butasin mo yung ilalim ng lata at dun sa butas na yon ay hihipan mo lang hanggang lumabas yung laman. At yan mga friend, ang pinaka-the best way para mailabas mo yung meatloaf sa lata. Meron pa nga ako nung nakita na iniinit pa nila sa kalan yung lata ng meatloaf para lang lumabas yung laman. Oo, napalabas naman nila. Pero naghintay pa sila na matagal kasi pinainit pa nila yung lata para lang lumabas yung laman. Natumbat na tapon pa nga yun kasi biglaang lumabas yung meatloaf tapos hindi nila to nasalo. Yung ganyan taktika kasi na inaapoyan mga repa, maganda lang yung gawin pag yung nagtatagtag kayo ng takip ng wine. Yan ang the best na gawin pag magbubukas kayo tapos wala kayong corkscrew. Ang gagawin nyo lang ay kumuha kayo ng lighter tapos paapoyan nyo yung palibot ng takip hanggang lumabas to. Isa din ba kayo sa naiirita pag binabalisaw-saw kayo? Yung tipong ang pakiramdam mo ay sobrang naiihi ka pero pag umihi ka naman patak lang naman ang malabas. Ay talaga naman nakakabuisit at pabalik-balik ka sa banyo. Pero never tumagal sa akin yung balisaw-saw na yan, mga friend. At ang tip ko lang sa inyo, ay uminom lang kayo na madaming tubig. Umiinom kasi ako noon ng ilang basong tubig hanggat hindi ko nakayanin. Yung tipong pag naglakad ako, ay ramdam na ramdam ko yung alog ng tubig sa tiyan ko. Ganon lagi ang ginagawa ko. Kaya naman pag naramdaman ko na babalisaw-sawin ako, ay talaga naman dalas-dali ako sa pag-inom na madaming tubig. As in, tagtag agad yung pakiramdam na yon pagkatapos ko uminom. Napasukan na rin ba kayo ng tubig sa tenga sa tuwing nagsiswimming? Yung tipong pag naglalakad ka o kaya na may nagsasalita, may nagbabibrate na tubig sa tenga mo? Ay talaga naman nakakairito sa pakiramdam. Yung iba nga nakita ko pag tinatagtag nila yung tubig sa tenga nila, ay tinataktak nila yung ulo nila para lumabas yung tubig. No, my friend. Matatagtag mo nga yan, pero pahirapan, baka pa nga maalog yung utak mo pag ganyan. Ang pinaka-the best way para matagtag yan mga repa ay ganto. Sumalo ka na madaming tubig sa kamay mo, tapos ilagay mo sa iyong tenga na nabarahan ng tubig, tapos ipaling mo yung ulo mo para pumatak lahat ng tubig kasama na yung bumara sa tenga mo. Yan lagi ang ginagawa ko pag napapasukan ng tubig ang tenga ko sa tuwing nagsiswimming at talaga naman saglitan ko lang yun matagtag. Pero speaking of napasukan sa tenga, napasukan na rin ba kayo ng insekto sa tenga mga repa? Eto na talaga ang pinakaayaw ko na ulit maranasan. Yung tipo mahimbing lang ako natutulog nun. Tapos maya-maya, bigla ako nagising kasi may gumagalaw sa loob ng tenga ko. Talaga naman dalas-dali ako sa pagbangon. Sabay hindi ako magkaintindihan kasi galaw ng galaw to sa loob ng tenga ko. At dahil bubuwit pa ako nun at hindi ko alam ang gagawin, naglupagin na lang ako nun sabay nag-iiyak. Sa sobrang ingay ko nga nun nagising yung aking mama. At nung sinabi ko na may pumasok na insekto sa tenga ko, ay ang ginawa ni mama ay humingi siya ng sigarilyo sa tito ko. At pagkatapos nun, pinausukan niya yung tenga ko na napasukan ng insekto. At makalipas ng ilang segundo na pagpapausok ay hindi na yata kinain ng insekto kaya lumabas na siya sa tenga ko. Ay talaga namang ang laking ginhawa ko nun. Dumako naman tayo sa mata mga repa. Madalas kasi ako napupuwing ng pilik mata. Eto nakapalibot sa ating mata na maliliit na buhok. Madalas kasing napasok sa mata ko to sa tuwing naghihilamos ako. Minsan nga ako'y naiirita pag hindi ko to masimpat pag hinahanap ko to sa may salamin. At pag hindi ko to mahanap sa salamin, ang trick na ginagawa ko minumulat ko na lang to sa tubig. Pupunoy ko lang ng tubig yung tabo, sabay imumulat ko doon yung aking mata habang napikit-pikit ng ilang segundo. Sabay tatakpan ko yung drainage ng aming lababo, sabay ibubuhos ko doon yung tubig na galing sa tabo at sisimpatin ko doon kung nasama ba yung pilik mata. At mission success pag may nakita akong palutang-lutang na pilik mata. Pero minsan, hindi nagana sa akin to. Kaya ang plan B ko dyan, minumulat ko sa bukas sa gripo yung mata ko. Ewan ko na lang kung hindi pa masama yan. Nalaglag na din ba sa tubig ang cellphone nyo, mga repa?
Yung tipong ayos pa naman yung cellphone nyo, pero yung tunog niya ay para siya nasa ilalim ng tubig. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ang tip ko lang dyan mga repa, para mawala lahat ng tubig na pumasok sa cellphone mo, ay ibabad mo lang yan magdamag sa tubig. Sa bigasan, ibabad mo magdamag yan sa bigasan. Highly absorbent kasi ng tubig ang bigas, kaya kahit anong gadgets na nalaglag mo sa tubig at nilagay mo dyan magdamag, ay pihadong higop lahat ng tubig na pumasok dyan. Uy Rio, pengi naman ako ng tips para dito sa cellphone ko. Sige boy, ano bang problema ng cellphone mo? Ang bagal na kasi sobra. Hirap na din pindutin na itong screen. Tapos ang hirap na din makakita kasi ang dami ng basag. Ah, ganun ba? Madali lang yan repa, ito gawin mo. Una mag-uninstall ka ng mga apps na hindi mo na ginagamit. Oh, tapos on and off mo lang yung airplane mode mo para ma-refresh ang iyong data signal. Ah, tapos i-power off mo yung cellphone mo. Tapos tagtagan mo yung SD card at SIM card mo. Ayos na, natagtag na. Tapos, kumuha ka ng toothpaste at towel. Sabay ipahid mo sa screen ng cellphone mo yung toothpaste. Okay? Ano sunod? Tapos banlawan mo sa tubig para mawala yung tira-tirang toothpaste sa screen mo. Sabay itapon mo na yung pre. Tapos bumili ka na ng bago. Kawawa naman yung cellphone mo pre, o durug-durug na. Naiirita din ba kayo mga repa pag hindi kayo makabahing? Yung tepong mabahing ka na pero napag-isipan ng iyong bahing na wag na lang. Ang trick dyan mga repa para hindi na kayo maghintay na nakagasumot ang muka sa inyong fake news na bahing ay ganto. Tumingala ka, sabay tingnan mo yung langit. Ganyan lagi ginagawa ko pag hindi ako mapabahing. Nagsusukat pa ba kayo sa dressing room pag nabili kayo ng pantalon? No, my friend. Ang trick dyan mga repa, para hindi na kayo magsuka sa dressing room para iwas hassle, ay ganto. Hawakan mo yung magkabilang dulo ng bewang ng pantalon. Sabay ipalibot mo to sa leeg mo. At pag nasakal ka at hindi nagdikit yung magkabilang dulo ng pantalon sa batok mo, ay dehensyan kasya sa'yo. Pero pag nagdikit naman, sabay hindi ka nasasakal, ay all good sa'yo yan, ma friend. Gamit na gamit ko nga yung taktika na yan, lalong-lalo na pag nag-uukay ako. Sunod ko naman na i-share sa inyong taktika mga repa ay pag nawalan kayo ng kuryente, tapos wala kayong kandila, flashlight, gasera o kahit ano pang pampailaw. At itong DIY na pampailaw na i-share ko sa inyo ay meron lang 3 ingredients na makikita nyo lang sa inyong tahanan. At ito ay asin, mantika at bulak. Una ay kumuha kayo ng lalagyan, tapos yung kalahati nito ay lagyan nyo ng asin. Tapos kumuha kayo ng bulak, sabay hulmahin nyo to ng pahaba, sabay ibaon nyo to dun sa may gitna. At pagkatapos nun, ay ilagay nyo na yung mantika. Sabay sindihan nyo na yung bulak. At congratulations, mga friend, meron ka ng kandila. Yan lagi ang ginagawa namin dati. Kasi lagi nagbabrown out dito sa amin sa Mindoro. So, yun muna mga repa. Sana nagustuhan nyo ang mga shinare ko sa inyo ngayon. At sana may mga natutunan din kayo ng mga taktik at diskarte. Para next time, kung mararanasan nyo din to, ay masusolusyonan nyo na to gamit na mga life hacks na tinuro ko sa inyo. At bago ang lahat mga repa, ay wag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun lang, kita-kits sa ating next video. Peace!